Sa inyo lahat, ako nga pala sa Nelponto, ang yung tagapag-ulat ngayong hapon. Nais ko pamiulat sa inyo ang pagsasalin ng prosa o tuluyan. Prosa o tuluyan ay isang uri ng malikhaing pagsusulat na gumagamit ng mga pangungusap na tuloy-tuloy. Kabilang sa prosa ng maikling kwento, nobela, sanaysay, talambuhay, anekdota at iba pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layunin ng salaysay ng pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nag-iiwan ito ng isang diwa sa isip ng mga mambabasa. Maikling kwento, mabilis ang daloy ng pangyayari at tumutukoy sa nangungungunang tauhan. Halimbawa, sa Bagong Paraiso ni Efren Nabuec, ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Teresa, Matuti Tata, Stella ni Rogelio Sica. Ngayon, dadako naman tayo sa sanaysay. Ang sanaysay ay ising sa wikang Ingles, ito ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay isang focus ng isang diwa at paksa. Ang mga sanaysay ay may layong nagbabahagi ng impormasyon, maipapahayag, naramdaman, nagbahagi ng mga opinyon, mahingkayat ng ibang tao at iba pa. Ang sanaysay ay isang komposisyon na prosa na may isang diwa at pananaw. Halimbawa, Hawla ng Ibon at ni Bernadette Vico at ang mga inamon ng dahilan kung bakit nalulung sa alak. At ang panghuli ay isang nobela. Ito ay tinatawag din sa wikang Tagalog na katambuhay, katha sapagkat likha ng panulat at buhay sapagkat ang mga kasaysayan nga isinasalaysay kung hindi man lubos ng gawa sa isip ay nahango sa mga pangyayari tunay na naganap sa buhay na maaaring nasaksihan o naobserbahan, napanayam o kaya'y naranasan. At ang panghuli ay isang nobela. Ito ay tinatawag din sa wikang Tagalog na katambuhay, katha sapagkat likha ng panulat at buhay sapagkat ang mga kasaysayan nga isinasalaysay kung hindi man lubos ng gawa sa isip ay nahango sa mga pangyayari tunay na naganap sa buhay na maaaring nasaksihan o naobserbahan, napanayam o kaya'y naranasan.